Multong Gabay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at bumubuo ng Sityo Bangungot. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Joseph. 46 years old na po ako ngayon at taga Caloocan. Pero ang kwento ko po ay nangyari noong nasa Bicol pa po kami nakatira. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong nag-aaral pa ako ng elementarya. Bata pa lang po ako ay bukas na po ang aking third eye. Kaya hindi na po ako basta-basta natatakot sa mga hindi nakikitang nilalang kasi nasanay na po akong nakikita sila. Alam ko na po kung sino ang mga dapat iwasan na magdudulot lang ng kapahamakan. Alam ko rin po ang mga mababait na minsan ay nagbibigay pa ng tulong. Pero ito pong karanasan ko ay kakaiba. Kasi mga multo na kakilala ko ang aking nakita. Dito po ako nagkaroon ng takot. Mas nakakatakot po pala ang multo na kilala mo noong buhay pa sila. Kasi pwede ka po nilang saktan depende sa huli nilang naramdaman bago sila namatay. Grade 6 po ako noon. Active ako sa school activities. Doon ako bumabawi dahil mahina ako sa ibang subjects. Hindi po kasi ako pala-aral. Mas gusto ko po ang puro katawan ng kumikilos kaysa sa utak. Kaya gustong-gusto ko po ang PE. Kasali ako sa team ng football. Lumalaban kami sa iba't ibang school. Minsan, nung kami ay nagpa-practice, may napansin akong isang bata. Iba ang suot niya, kaya nagtaka ako. Hindi kasi siya naka-school uniform ng katulad sa amin. Pero kung ano ang ginagawa namin, ay ginagawa niya rin. Sumasabay siya sa mga estudyante, kaya akala ko ay schoolmate namin siya. Inisip ko lang na baka transferee at wala pang pambili ng uniform kaya iba ang kanyang suot. Nung nagbigayan na ng merienda at tubig, nakapila din siya. Dahil nauna ako sa pila, hindi ko na siya napansin. Umupo ako sa upuan na nasa ilalim ng isang puno pagkakuha ko ng merienda. Habang kumakain ako, napansin kong nagtitinginan ng iba kong kaklase sa kabilang bahagi ng inupuan namin kasi may nagsigawan at nagkatuwaan. Pero iba ang nakita ko. Nang tingnan ko, nakita ko yung bata na nakatayo sa tapat ng kantin, pero wala siyang hawak na pagkain. Kaya tinanong ko yung assistant coach namin kung bakit hindi siya binigyan ng merienda. Itinuro ko pa yung kinatatayuan ng bata. Sabi nung assistant coach namin, wala naman daw bata doon sa lugar na itinuturo ko. Sinabihan pa niya akong baka pagod at gutom lang ako. Kaya kung ano-ano na daw ang nakikita ko. Pero nung tumingin ako sa kinatatayuan ng bata, nandun pa rin siya. At nakatingin pa rin sa amin. Nung nag-aya na kaming mag-uwian, hindi ko na siya nakita. Nung nasa bahay na ako, biglang sumama ang pakiramdam ko.
Kumain lang ako at natulog na. Hindi po kasi ako pala daing nung bata pa ako. Nung hating gabi na nagising ako dahil naiihi ako. Bumaba ako para pumunta sa banyo. Madilim sa may hagdanan kaya nagdadala ako ng gasera kapag pupunta ng banyo. Wala po kasing kuryente sa amin noon. Paglabas ko ng kwarto, laking gulat ko nang makita ang bata. Yung bata na nakita ko sa school. Napasigaw ako at tumakbo pabalik sa kwarto. Sobra akong natakot at nagulat. Hindi ko alam kung paanong nakapasok sa bahay namin ang bata sa school ko. Nagising ang mga kapatid kong kasama ko sa kwarto. Pati ang magulang namin na nasa kabilang kwarto ay tumakbo na rin sa kwarto namin dahil sa malakas kong sigaw. Kaagad akong tinanong ng tatay ko kung bakit daw ako sumisigaw. Ang sabi ko, may bata sa labas. Yung batang nakita ko sa school ay sumama sa akin sa bahay namin. Tiningnan nila ang sinasabi kong bata pero wala naman daw silang nakita. Ang sabi ng tatay ko baka nananaginip lang daw ako. Pinagsabihan na nila akong matulog pagkatapos ay lumabas na sila ng silid namin. Humabol ako sa kanila. Doon ako natulog sa kwarto ng mga magulang ko. Mabuti na lang at pumayag sila. Kinabukasan pumasok ako sa school. Hindi ko maiwasang hanapin ang bata pero hindi ko naman siya nakikita sa paligid. Balisa ako at hindi mapakali hanggang sa napansin yon ng kaibigan at kaklase kong si Ray. Tinanong niya ako kung may problema daw ba ako. Dahil wala naman akong masabihan, ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa nakita ko. Akala ko ay dadamayan niya ako, pero tinawanan niya lang ako. Dahil sa inis, umalis ako. Lumabas ako ng room. Napahinto ako sa may pintuan dahil nandun na yung batang hinahanap ko. Nakaharang siya sa daraanan ko. Titig na titig sa akin kaya ako nasiwa. Sinigawan ko siya para tumabi pero hindi naman nakinig. Halos dinig sa buong room ang sigaw ko kaya napatingin silang lahat sa akin. Medyo nahiya ako noon dahil ako lang ang nakakakita sa bata. Yun ang alam ko noon. Pero laking gulat ko. Kasi nakita rin pala ni Ray. Hindi lang siya nakapagsalita kasi natakot siya. Dumating ang araw na nasama ang aming team sa finals. Nung araw na papunta na kami sa game, nag-commute lang kami dahil wala namang sasakyan ng school namin. Pero sinagot naman ng school ang aming pamasahe. Nag-aabang na kami ng masasakyan. Napansin ng teacher namin na hindi kami kasyang lahat sa isang jeep. Kaya nang may dumating na jeep, nauna ang ibang sumakay. Nang may dumating uli na jeep, paakyat na kami na Ray. Nang biglang may humarang sa amin. Nainis ako sa masamang asal na ginawa niya kaya ang sama ng tingin ko sa kanya. Pero nang makilala ko siya, yung bata palang laging nagpapakita sa akin ang biglang humarang sa pintuan ng jeep. Ang inis ko ay napalitan ng kaba. Napaatras ako dahil iba ang tingin sa akin ng bata. Nakita rin yun ni Ray kaya hindi na rin siya nakasakay ng jeep.
Inakala ng mga kasama namin na ayaw pa naming sumakay kaya nagsakayan na ang iba. Napuno na ang jeep at sinabihan pa kami ng teacher namin na kung sa susunod pa kami sasakay ay pera na daw namin ang gagamiting pamasahe. Pero nakaharang pa rin ang bata sa pintuan kaya naiwan na talaga kami. Naghintay na lang uli kami ng susunod na jeep. Pagkaalis ng jeep, saka ako kinausap ni Ray. Bakit daw kami hindi sumakay ng jeep? Mas nakakatakot na hindi kami sumabay sa iba kasi nagpaiwan din yung bata. Naiinis na at nagmamaktol si Ray. Sabi ko na lang baka may dahilan ang bata. Kaya ayaw kaming pasakayin. Nang may dumating ng jeep, nakita kong sumakay agad yung bata. Ayaw ko pa sanang sumakay kasi nauna na siya dun. Pero tiningnan niya ako na para bang sinasabi niya na sumakay na kami. Kaya inaya ko na si Ray na sumakay sa jeep na yun. Sumakay na rin si Ray dahil hindi na pala niya nakikita ang batang nakikita ko. Wala kaming imikan ni Ray sa loob ng jeep. Nagkunwari na lang akong tulog para maiwasan kong tingnan yung bata. Medyo matagal na ang biyahe namin nang biglang nagpreno ang jeep at nagsigawan ang mga tao. Napadilat ako at napatanong kung ano ang nangyari. Kaagad akong tumingin sa paligid. Halos maubusan ako ng lakas nang makita ko ang jeep na sinakyan ng mga kasama namin ay nakasalpok sa isang puno. Hindi mawala sa isip ko ang itsura ng mga kasamahan namin na nakahandusay sa jeep. Duguan at wala ng buhay. Pareho kaming napatulala ni Ray. Nagulat ako nang biglang nagtanong si Ray sa akin kung may alam daw ba ako sa nangyari. Sabi ko wala. Hindi ko alam na maaaksidente ang jeep na sinakyan nila. Akala daw kasi niya ay may alam ako kaya hindi kami sumakay doon. Dapat kasi ay kasama kami doon kung sumakay kami. Ang sabi ko na lang sa kanya, hindi nga ako sumakay kasi yung bata. Ayaw kaming padaanin sa pintuan ng jeep na yun. Doon palang naniwala si Ray sa akin kasi minsan ay nakikita nga rin niya ang batang tinutukoy ko. Nakita ko pa yung bata na biglang lumapit kay Ray. Sa takot ko hinatak ko si Ray palapit sa akin. Nung oras na yun ay hindi na nakikita ni Ray ang bata kaya nagtataka siya kung bakit ko siya hinatak. Nainis pa si Ray sa ginawa ko kaya sinabi kong gusto siyang yakapin ng bata. Doon pa lang siya natakot at lumipat bigla sa kabilang side ko. Malungkot man ang nangyari sa mga kasamahan namin, tumuloy pa rin kami sa school kung saan gaganapin ang kompetisyon. Pagdating namin doon, ibinalita namin sa iba ang nangyari. Halos hindi po kami nakapaglaro ng maayos. Pero naitawid namin ang laban. Umuwi kaming natutulala at mga hindi nagsasalita. Nang pumasok na kami sa eskwela, nasa may gate pa lang ako ay narinig ko nang tinatawag ako ni Ray. Sabi niya hindi raw siya nakakatulog ng maayos. Sabi ko, ako rin. Naabutan namin na nagsiset up ng mga gamit dahil mag-aalay daw ng dasal para sa mga ka-team at mga guru naming namatay sa aksidente. Sabi ng ibang estudyante na pinagtanungan namin. Maya-maya pa ay may dumating na pare.
Pinapunta na kaming lahat sa malapit sa stage dahil nagsagawa ng pagdarasal at misa. Habang nagdadasal kami, naluluha na lang ako dahil nababasa ko ang mga pangalan ng mga kasama naming namatay na nakasulat sa Manila paper at nakapaskil sa bandang unahan. Bigla akong napatras. Nanindig ang balahibo ko. Sobrang binalot ako ng matinding takot nang makita kong isa-isang naglitawan ang mga kasama naming namatay. Nakatayo sila sa may nakasulat na pangalan nila. Kung paano ko silang nakita nung nandun pa ang katawan nila sa bumangga na jeep, ganun-ganun ang itsura nila. Sugatan at duguan. Hindi ko matingnan ang mata nila dahil lahat sila ay nakatitig lang sa akin. Galit na galit sila sa akin. Napayuko na lang ako. Maya-maya ay bigla akong tinawag ng punong guro at pati ang iba ko pang mga kasama. Pinatatayo kami sa gitna. Mas lalo akong binalot ng takot dahil mas mapapalapit na ako sa mga kasamahan naming multo na lang. Ayaw kong pumunta sa gitna noon pero pilit nila akong tinatawag. Kaya wala akong nagawa dahil hinila na rin ako ni Ray. Hindi po kasi nakikita ni Ray ang mga nakikita ko nung sandaling yon. Nanlalamig ako noon at nanginginig ang katawan ko. Nahihilo ako na parang nasusuka. Habang nakatayo ako doon, ramdam na ramdam ko po sila. Kahit nakatalikod ako sa kanila, nararamdaman kong titig na titig sila sa akin at galit na galit. Naramdaman ko pang lumalapit na sila sa akin kaya lalo akong nanglalambot. Napakapit na lang ako kay Ray kasi pakiramdam ko ay babagsak na ako. Halos mawalan ako ng malay nang marinig kong may bumulong sa tenga ko. Sinisisi niya ako sa pagkamatay nila. Galit na galit ang teacher naming namatay habang binubulungan akong hinayaan ko raw silang mamatay. Ang bulong niya ay nagsimula sa mahina hanggang sa palakas ng palakas at nauwi na sa pagsigaw. Maya-maya ay may kasama ng hagulhol ang kanyang pagsasalita sa akin. Tapos nag-iiyakan na rin ang ibang multo kong kaklase. Doon na po ako napaiyak. Hindi ko alam ang sasabihin sa kanila kasi alam kong wala naman akong kasalanan pero sinisisi nila ako sa kanilang pagkamatay. Panayang dasal ko na sana pagdilat ko ay wala na sila. Napanatag ako sandali dahil nawala na ang ingay nila. Dumilat ako. Akala ko ay naglaho na sila, pero hindi. Nakapalibot na sila sa akin. Inulit na naman nila ang mga tanong na, Bakit? Bakit mo kami hinayaang mamatay? Paulit-ulit nilang sinasabi sa akin. Sobrang sasabog na ang tenga ko sa ingay ng boses nila. Hindi ko na kinaya at tumakbo na lang akong palayo. Ang akala ng iba naming mga kaklase ay sobra lang akong nalungkot sa nangyari kaya ako tumakbo. Na baka raw hindi ko matanggap ang nangyari kaya ganun na lang ang reaksyon ko. Pagdating ko ng bahay namin, kumain lang ako at pagkatapos ay pumasok sa kwarto para matulog. Hindi ko rin naman masabi sa pamilya ko ang nangyayari sa akin. Sino ba naman ang maniniwala, di ba? Nagdasal muna ako bago natulog. Natatakot pa akong pumikit dahil baka pumasok sila sa aking panaginip o kaya pagdilat ko, sila na naman ang makita ko.
Nagtalukbong na lang ako ng kumot. Maya-maya ay biglang humangin ng malakas. Pumasok ang hangin sa nakabukas naming bintana. Nagalis ako ng kumot. Pagtingin ko, nakita ko silang nakapalibot na sa higaan ko. Nakalutang silang lahat at ganoon pa rin ang sinasabi nila sa akin. Paulit-ulit na tanong ang ibinabato nila sa akin, sinisisi nila ako sa pagkamatay nila. Paikot-ikot sila sa akin habang sumisigaw na ako sa takot. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang nanay ko. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang nangyayari sa akin. Bakit ako nagkakalat at sumisigaw pa ng nakakabulahaw? Nang tignan ko ang kwarto namin, nagulat ako kasi nakasabog nga ang mga gamit namin. Parang may mga galit na pinaghagisan ang mga yun. Pero hindi po ako ang gumawa nun. Sa takot ko ay hindi ko na alam kung paano yun nangyari. Takot na takot akong yumakap sa nanay ko. Sabi ko, nakikita ko ang mga kaluluwa ng mga kaklase ko at guro na galit sa akin. Ako ang sinisisi nila sa pagkamatay nila. Pinatahan ako ng nanay ko at sinabihang nasa isip ko lang daw yun. Maaaring sinisisi ko raw ang aking sarili dahil hindi ko sila pinigilan na sumakay sa jeep. Iniisip ko rin daw na kung sumakay ako sa sinakyan nila, kasama ako sa kanila at hindi ako makukonsensya. Hindi ako nakatulog ng gabing yun kaya lumabas na lang ako ng bahay para magpahangin. Ilang gabi ang nakararaan noon matapos mailibing ng mga kaklase at guro namin na naaksidente. Bigla akong pinuntahan ni Ray habang nasa labas ako ng bahay namin. Inaaya niya akong pumunta raw sa sementeryo kung saan inilibing ang mga kaklase namin. Muntik pa akong mapatakbo sa gulat nang puntahan niya dahil bigla na lang niya akong hinawakan sa balikat. Sobrang lamig ng kamay niya at nanginginig. Humihingal pa siya nang tignan ko kaya nagtataka ako sa kanya. Akala ko ay may humahabol sa kanya nang tanungin ko kung anong nangyayari. Nabigla ako nang sabihin niyang nagpapakita raw sa kanya ang mga namatay naming kaklase at guro kaya pinuntahan niya ako para ayain na mag-alay ng dasal sa libingan nila dahil hindi raw sila matahimik. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noon at pumayag ako sa gusto niya. Gabi na noon, malapit lang ang sementeryo sa amin, pero ewan ko ba kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot. Mas malakas pa nga ang loob ko na pumunta ng sementeryo at dalawin ang libingan nila kahit gabi na. Nang magkasundo na kami, hindi na ako nagpaalam sa magulang ko dahil hindi ako papayagan. Pero likas po talagang matitigas ang ulo namin nung bata pa kami. Para bang lahat ay kaya naming lusutan, kaya nagdidesisyon na lang kami nang walang alam ang magulang namin. Habang naglalakad kami papunta sa sementeryo, doon sinabi sa akin ni Ray na may nakita pala siyang matanda na binati siya. Dahil daw may sumusunod sa kanyang mga multo. Para daw nagpuprosesyon ng lakad ng mga ito. Sinabihan daw siya ng matanda na mag-alay ng dasal at magsindi ng kandila para umalis sila. Dahil kung hindi, lagi niyang makakasama kahit saan siya magpunta. Nang tanungin daw niya kung ano ang itsura ng mga multong sumusunod sa kanya, ang sabi mga estudyante raw at guro. Doon na naisip ni Ray na mga ka-team nga namin ito, kaya sa dali-daling pumunta sa akin. May chapel po ang sementeryo sa amin na laging nakabukas. Doon minimisahan ang mga patay bago ilibing. Dumaan kami doon at nagdasal muna
bago pumasok sa sementeryo. Sa chapel pa lang po, ramdam na ramdam namin ang kakaibang lamig. May umiihip din na hangin na nagpapatayo sa aming balahibo. Sa takot namin, hindi na kami pumasok sa sementeryo. Yung kandila na dala ni Ray, doon na namin itinirik sa chapel. Umuwi kami at nagkasundo na saka na lang bumalik kapag hindi na gabi at sa araw na wala kaming pasok. Araw po ng linggo noon nang tumuloy na nga kami sa sementeryo. May dala kaming holy water na hiningi pa namin sa simbahan. Habang naglalakad kami ni Ray papunta sa gitna ng sementeryo, ramdam namin ang sobrang lungkot sa paligid. Madalas kaming tumatambay sa sementeryo dahil malapit lang naman kahit nilalakad. Pero wala kaming nararamdaman na kakaiba noon. Hindi kagaya nung sandaling pumunta na kami para dalawin ang mga kaibigan namin. Sobrang bigat po sa pakiramdam dahil sobrang lungkot namin. Habang naglalakad kami papalapit, hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng aking luha. Akala ko'y ako lang ang nakakaramdam, pero si Ray din pala. Kapit kamay kami ni Ray habang naglalakad hanggang sa marating namin ang mga puntod nila. Nagdasal kami pagkatapos isa-isang tinirikan ng nakasinding kandila ang harapan ng kanilang nitso. Pagkatapos ay doon na kami nagsalita na para bang kinakausap namin sila. Humingi kami ng tawad kahit hindi namin alam kung bakit namin kailangang gawin. Sinabihan namin sila na huwag na sana kaming pagpakitaan pa kasi naaapektuhan na ang aming pag-aaral. Hindi naman namin ginusto ang lahat ng yun. Hindi ko rin naman alam na mangyayari yun. Pero sobra kaming nalulungkot na wala na sila. Hindi namin sila malilimutan pero tinatanggap namin ang nangyari at sana ay matanggap na rin nila. Sana ay mapayapa na silang makatawid ng walang pagsisisi. Habang kinakausap namin sila, ang malamig na hangin ay bigla na lang naging mainit-init. Naging normal na. Pakiramdam ko ay natanggap na nila ang mga sinabi namin, kaya napanatag na ako. Ramdam ko ang pagluwag ng dibdib ko. Parang natanggal talaga ang mga kinikimkim kong bigat. Umalis na rin kami ni Ray pagkatapos namin silang kausapin. Nang magtapos kami sa elementarya, muli kaming bumalik sa sementeryo at nagpaalam sa kanila. Sa ibang eskwelahan na kasi kami papasok dahil magha-high school na. Lagi po naming dinadalaw ang mga ka-team namin tuwing araw ng mga patay. Pero mula noon, ang di ko lang talaga maisip, bakit yung batang laging nagpapakita sa akin ay hindi ako iniiwan? Basta po kasama ko lang siya kahit saan ako magpunta. Kahit po nung lumipat na ako ng lugar, kasama ko pa rin siya. Hanggang ngayon po, Sir Jupiter, nandito pa rin siya sa aking tabi. Minsan po nawawala, pero bumabalik din. Hindi po siya nagsasalita. Basta po, lagi lang siyang nakasunod sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong pagbasa. More power sa inyong channel. At eto na po ulit ang inyong paboritong portion, ang shoutout portion. Shoutout kay Ansale, Liat Arcelo,
Jasmine Bandarado, Garcia Daisy, Belinda Alcantara, Shirley Carillo, Nancy Viana, Tess Aguilar, Cheche Gentiles, Mina Sant, at Mina Santos. Magbasa naman tayo ng ilan sa magagandang comment mula kina Mia Morpi at Melba Balsomo. Sabi ni Mia Mor, "Magandang gabi mga kasityo from Dipolog po. Suki po ako. Lagi ko pong inaabangan ang mga bagong upload nyo at sa kwento ng Takip Silim, stress reliever ko po makinig ng mga kwento nyo. More upload pa po and God bless." Sabi naman ni Mel, "Thank you sa mga magagandang kwento. Ang sarap maging libangan habang busy ako sa trabaho bilang manager dito sa Chicago, USA. Sa loob ng 8 hours na trabaho, di mo namamalayan ang oras at pagod mo. Maraming salamat sa mga magagandang kwento. God bless po." Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter, nagpapasalamat.